Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig nyo ako ngayon. May dahilan kung bakit napapanood nyo to ngayon. Marahil dinala ka dito ng debosyon mo sa mahal na pong Jesus Nazareno. O kaya na may curious ka siguro dun sa title ng video. O baka naghahanap ka ng sign mula kay Lord, nalilito ka. O gusto mo lang sigurong makinig ng mga kwentong tungkol sa mahal na Senyor. Ngayon kung sumakto lang talaga na nakita mo lang to biglaan sa feeds mo, sa social media, siguro ito'y dahil tinatawag ka niya. Hindi ito coincidence o nagkataon lamang dahil lahat ng nangyayari may dahilan. Tinatawag ka ng mahal na Senyor. O kaya naman sa instance na to, baka tinatawag ka ng mahal na ina. Magandang araw po sa inyo. Ako po'y nagbabahagi o nagsishare ng iba't ibang kwentong Nazareno para kahit papano mapakilala ko sa inyo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Bukod doon, nais ko ding maka-inspire at makamotivate lalo na sa mga gutom sa inspirasyon, sa mga lugmok na at naghahanap ng sign mula kay Lord. Ang video na po ito ay sa sentral lamang sa ating debosyon sa mahal na Senyor. Kaya minarapat ko lang din po na yung boses ko lamang po yung maririnig nyo habang nagkukwento. Ito pong nakikita nyong mga video ay kuha ko rin po mismo kapag ako'y namamanata. Sa instance po na to, ito'y special episode po na aking ginagawa para lamang sa mahal na ina dahil sa kanyang kaarawan September 8, sa nalalapit na September 8. Yun po ang ating pinagdiriwang po natin dyan, yung kaarawan ng ating mahal na ina o Blessed Virgin Mary. At marami pong imahe, marami pong titulo na naibigay sa mahal na ina. Kaya siguro, ayun, mag-share lang ako ng mga experience lang din at iba't ibang kwento na related pa rin naman sa mahal na Senyor Nazareno. Pero yun nga, special episode to para sa ating mahal na ina. Siguro gusto lang din i-share sa Quiapo ho. Matagal na ho tayong deboto. Kung kayo po ay deboto ng mahal na Senyor Nazareno at nagkikiisa ho kayo sa taunang traslasyon o kaya naman ay kahit nanonood lamang, sumusubaybay, marahil alam nyo po yung dungaw. Ito po yung tradisyon na ibinalik dahil dati daw na itong ginagawa pero for some reason hindi nila alam bakit naalis o nawala. So binalik po ito nila Monsignor Ding Coronel sa pagkakaalam ko. Nung nito lang wala pang 10 taon nung binalik nila. Ang dungaw po is ito po yung pagdungaw mismo ng Our Lady of Mount Carmel dun sa balkonahe ng San Sebastian Church. Kapag daan po ng mahal na pong Jesus Nazareno doon sa may tapat ng San Sebastian Church or doon sa Plaza del Carmen, magkakaroon po ng maikli
at simple na ano lang, pagmimit or pagtatagpo ng dalawang imahe ng Quiapo na napaka-importante. Ito yun po yung Birhen del Carmen or Our Lady of Mount Carmel. Sa mga hindi po nakakaalam, pareho itong imahe na matanda na nung 1600s pa ho ito dumating sa Maynila. Ang mahal na senyor at Birhen del Carmen. Sa kasamaang palad, yung Birhen del Carmen ho ay yung ulo niya, yung ulo ng imahe ay hindi na original. Ito po'y ninakaw nung mga panahon ng martial law. At hanggang ngayon, umaasa pa rin sila na isang araw may babalik yung ulo ng imahen. Kapag meron ho kayong panahon, sana po bumisita ho kayo sa San Sebastian Church at makita nyo mismo ang Birhen del Carmen. At kung meron din kayong konting sana maitabi or maibigay, kasi under restoration yung San Sebastian Church ngayon. Marami na ho siyang nabubulok ng mga bakal at kalawang kasi all steel church po ito. At yun, undergoing restoration siya ngayon. Marami na rin naman na nag-donate, pero syempre kung merong makakapagbigay, sana po makatulong kayo or tayo. Isa rin pong hindi natin pwedeng makalimutan na imahe or title ng mahal na ina ay yung Birhen ng Antipolo. Isa naman po ito na, isa rin to na may connection sa mahal na senyor. Kung papansinin nyo, pareho silang itim, parehong dark wood, parehong kahoy na pinanggalingan ang imahe ng mahal na senyor Nazareno at yung imahe ng Birhen ng Antipolo. At every year bumababa ang imahe ng mahal na ina para mamalagi sa Quiapo Church. Tapos ihahatid din ito ng mga ihos del Nazareno paakyat pabalik ng Antipolo. Every year po ito ginagawa. Tapos mahal na Birhen ng Antipolo, ito po ang kauna-unahang international shrine sa Pilipinas. So meron po tayong mga diocesan shrine, merong national shrine, at meron din international shrine. Yung Antipolo Cathedral po na kung saan makikita ang Birhen ng Antipolo or yung Our Lady of Peace and Good Voyage. Ito po ay naitalaga na international shrine. Kaya nakakatawa po kasi syempre pag masasama siya sa listahan na approved ng Vatican na international shrine. Kaya yung wag kayo magugulat kung may mga bumibisita na ibang lahi, hindi Pilipino, kasi malamang nabasa nila or nakita nila sa mga parang pwedeng puntahan na pilgrimage sites sa buong mundo. At kilala rin po ang Antipolo Cathedral o yung International Shrine sa mga gusto makapag-abroad, lalong-lalo na sa mga seaman. Marami ho dyan pumupunta na mga seaman, marami rin pumupunta ng mga yung naghahangad, makapag-abroad. Kasi ito nga pong title ni Mama Mary na Our Lady of Peace and Good Voyage ay sadya nga pong para sa mga manlalakbay. Isa rin pong gusto kong i-share yung ating
sikat na Baclaran Church, o yung ating ina ng laging saklolo, our mother of perpetual help. Kung kayo po'y nakikinig or napakinggan nyo yung mga past episodes na kwento ko po na yung Baclaran Church po, yung Redemptorist Church, napakalaking parte po yan ng buhay ko kasi ang nanay ko po deboto ng mahal na ina. Doon din ako unang namulat na magdebosyon. Yung every Wednesday nandun kami, sinasama niya ako. Kaya naman sa tingin ko naman ako rin sa kanya. Tsaka later on, yun nga, kinalabit ako o nagpakita sa akin ng mahal na Senyor Nazareno. Doon ko naman napagpatuloy yung debosyon. Hindi ko naman nakakalimutan ang mahal na ina. From time to time, minsan bumibisita pa rin ako sa Baclaran. At nakakatawa kasi may mga marami ka rin makikitang sign. Mararamdaman mo ang mahal na ina. At hindi ko rin makakalimutan yung mga panahon na yung may mga nagpapatotoo, yung nagbabasa sila ng mga letters ng mga pagpapatotoo, lalo na nung fiesta nito lang na huli, may mga guest sila na sila mismo yung nagsasalita, nagkukwento ng mga himala na bigay ng mahal na ina. So, tayo po bilang Katoliko, hindi naman po natin tinatratong Diyos ang mahal na ina, pero naniniwala tayo na nakakapag-intercede siya, nakakapamagitan siya, nakakatulong siya na mamagitan sa atin at ang Diyos Ama at ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sino pa bang kahit naman ikaw, pag naman problema ka, kahit sino naman siguro, unang hinahanap madalas yung nanay natin, yung ina natin. So, Mama Mary, ang mahal na ina, huwag nating kalimutan kapag meron tayong mga problema. At ayun nga, our mother of perpetual help or ina ng laging saklolo. So, ang ganda-ganda ng title po na yun perpetual, no? Parang, yun nga, laging saklolo. Nandyan siya lagi. Isa pa hong magandang titulo naman yung La Naval, yung naman yung Our Lady of the Most Holy Rosary. Yung kwento po niyan, yung sa La Naval, yung mga, kung alam nyo yan, yung mga taga QC, at po talaga yan, originally nasa Manila, yung original shrine niya. Kaso nung gera, nalipat na. Sa pagkakalam ko, nalipat sa QC. Kasi nasira yung Santo Domingo Church. Tapos, ang storya talaga niyan ay nung mga panahong 1800s yata to o 1700s na tinatangkang sakupin ng British forces ang Manila. At kasi colony tayo ng Spain. Actually napa-under tayo ng British rule for 2 years. And eventually naibalik na kabawi ang Spain. At sa mga panahong yun, maraming nagdebosyon sa mahal na ina. Pinagdasal kasi pinagdasal na sana syempre matigil ang gera. At ayun nga, natigil nga naman at nanaig naman ang Spanish rule. Nung panahon kasi ngayon, syempre ang tingin natin sa Britain, sila kasi yung sumasakop, sila yung nag-i-invade. So sila yung kalaban. Kaya nagdadasal tayo na sana
yung kalaban ay huwag magtagumpay. Pero napaisip ka ba na parang kung parang kung naging under tayo ng British rule, no? Instead na Spanish rule. At makukumpara mo sa mga likes ng Hong Kong, Malaysia, Singapore, ng mga under ng British rule, no? So, out of topic lang naman. Isa pang magandang imahe ay yung imahe ng Peña Francia, syempre. Kilala na yan ng mga Bicolano. Sa Naga, merong nagaganap din doon na parang rin, no? Parang sa Quiapo rin. Meron din silang traslasyon. Medyo mas organisado nga lang yung sa kanila, no? Kasi sa atin, sa Quiapo, minsan hindi na makontrol yung mga emosyon ng mga tao. Yung sa Naga, mas siya, mas organisado at dinadayo rin ng maraming tao talaga. Meron din tayong mga deboto o mga ihos na nakikita ko na pumupunta din sa Naga para makilahok din sa translasyon. Pinapakita rin sila minsan. Minsan sineselebrate din siya sa Quiapo Church. Naalala ko naman panahon ni Father Douglas Badong. May daldala pa siyang imahe ng Peña Francia at sinasayaw niya mismo doon sa habang entrance song sa misa or opening song. Sinasayaw niya yung mahal na Birhen ng Peña Francia. Kinakanta rin yung theme song na ginagamit din sa Bicol, sa Naga. Isa pang magandang imahe ay yung Birhen ng Lourdes, Our Lady of Lourdes. So, kung alam nyo po, yung kwento niyan ay yung sa Lourdes, France, nagpakita ang mahal na ina, aparisyon, at ginawan ng simbahan doon, at yung isang stream doon o yung parang batis o tubig ay nakakagaling. Meron po tayong version yan sa San Jose del Monte, yung grotto, Lourdes Grotto. Kung di pa po kayo nakabisita, maganda makabisita ho kayo. Meron ho doon mga rin ho ang storya kasi nun, yung nagpagawa nung replica na yon ay mga cancer survivor na mag-asawa. Yung babae lang po yata yung may cancer. At magpunta sila ng Lourdes sa France at gumaling yung asawa. Nung sila nung tubig. Kaya gumawa rin sila ng replica sa Bulacan, San Jose del Monte. Meron ding makukuha ng tubig doon. At meron ding mga nag-iwan ng saklay. Kahit nung bata pa ako, naikukuwento rin yun ng aking nanay. Na si Lola daw pupunta doon. Kasi daw doon, ang dami daw talagang pupunta, lalo na pag Holy Week. Tapos, marami nga talaga doon pupunta daw na naka-wheelchair, nakasaklay. Tapos iniiwan na daw doon yung saklay at wheelchair kasi himala daw na napagaling. Isa pang magandang imahe ng mahal na ina ay yung Birhen ng Guadalupe. At actually, ito yung tinuturi na isa sa mga pinakasikat talaga. Yung Birhen ng Guadalupe, kung saan nagpakita yung mahal na ina sa mga tribo o yung lumang indigenous people ng Mexico, yung mga Aztec, at nag-lead dito sa massive conversion from parang pagano yata sila o walang religion, naging Kristiyano sila. At hanggang ngayon, isa sa most visited pilgrimage site ang
Basilica ng Mahal na Ina ng Guadalupe sa Mexico. Meron din ho tayo yan dito na sikat sa pagsanan. Sa pagkakaalam ko yung mayor ho nila doon, si Mayor Iher Ejercito, yung dating governor, yung artista, kung pamilyar kayo sa Asyong Salonga, Boy Golden, El Presidente, yung bida doon, si Iher Ejercito. Deboto siya noon. Nakikita ko talagang vocal siya na parang nagpakita yata sa panaginip niya at nailigtas siya sa sakit. Yung anak niya ay pinangalanan niya rin ng Guadalupe sa pagkakaalam ko. Tapos meron pa siyang isang anak na Juan Diego naman. Sa history, si Juan Diego yung pinagpakitaan ng aparisyon ng Mahal na Ina, Birhen ng Guadalupe. At isa rin nung sikat na imahe or titulo ng Mahal na Ina ay ang Birhen ng Fatima. Ito naman po yung nangyari sa Fatima, Portugal. At sikat din ho to sa Pilipinas, Our Lady of Fatima. At ito naman ho yung kung meron ho sa neighborhood nyo, alam ko nung bata ho ako, laging may ganito yearly, yung parang bahay-bahay. Yung nililipat bahay-bahay yung imahe ng Birhen ng Fatima. May ganon eh. At meron pang kanta yun na yun nga yung parang inutusang magdasal ng Saturdays to every Sabado. Yung para kay Our Lady of Fatima. Maganda ho, makabisita ho rin kayo kung nakapunta na ho kayo sa Regina Rica sa Rizal. Meron po dong malaking imahe ng Mahal na Ina. At syempre, sa Batangas, yung mas malaki pa ho sa Statue of Liberty. Yung sa Monte Maria naman. Napakaganda rin ho nun. Sa Batangas rin ho, yung sa Lipa, Mediatrix of All Grace. Dito naman ho, hindi pa ho siya approved ng Vatican. Actually, nireject na siya ilang beses. Pero tuloy pa rin ng devotion. Pinayagan ng Vatican yung devotion. Pero yung mismong apparition na sinasabi ay hindi pa nila ina-approve hanggang ngayon. Pero maraming deboto pa rin ang naniniwala. At hindi rin naman natin masisisi kung yun talaga yung paniniwala. Siguro, magdasal tayo. Baka sa balang araw, maging siya, ma-approve pa naman. So, ang kwento naman nun ay nagpakita ang Mahal na Ina. Nagpakita ang Mahal na Ina, ang Birhen ng Lipa o yung Mediatrix of All Grace sa isang sister or isang nun, isang madre. At nagkaroon ng mga rose petals. Tapos doon sa rose petals may mga imahe. So, check nyo ko sa internet kung gusto nyo i-verify. Pwede nyo rin puntahan at bumisita doon sa mismong simbahan. At kayo na po humusga kung ano pong sinasabi sa inyo ng inyong puso at isipan. Ang importante ho ay yung wag ho natin makalimutan na ang Mahal na Ina ay laging nandyan. Ang Mahal na Ina ay ina ni Jesus. Ina ho rin natin. At alam nyo, napaka-effective ho ng pagdadasal ng Hail Mary, sa totoo lang. Ako mismo papatunay maraming instances na kahit nga yung mga simpleng nasa biyahe lang ako at pag nag-Hail Mary ka, madalas matutulungan ka sa pinoproblema mo.
Lalong-lalo na when it comes to safety. Marami akong naririnig na kwento na ganun, na tipong naglalakad mag-isa ng gabi, natatakot siya kaya nagdasal siya sa mahal na ina, Hail Mary. Ang daming instances na ganun. Naligtas sila. Ako minsan, pag bumabiyahe rin ng gabi, at natatakot din, ako din tumatawag sa mahal na ina. Karoon naman tayo, yung mga kahit hindi mahal na ina, yung sarili nating nanay madalas. Yun yung mga una-una nating hinahanap sa bahay or pagka uwi, di ba? Mga ganun. So, wag rin po natin kalimutan ang mahal na ina. Lagi ho, nandyan ang mahal na ina, si Mama Mary. Birthday naman o hindi, nandyan siya lagi para sa atin. So, dito na po nagtatapos ang episode na ito, na special episode. Sana po suportahan nyo po yung mga susunod na episodes. Kung nais nyo po magbahagi din ng mga sariling kwento, mapakwento tungkol kay Mama Mary o kwentong Nazareno yan, pwede po kayo mag-email sa akin at babasahin po natin dito para mabahagi sa ibang mga kadiboto. I-send nyo lamang po sa kwentong Nazareno at outlook.com. Huwag po kayo mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba dahil na-inspire natin sila, na-motivate natin sila. Higit sa lahat, posible kasi na yung kwento natin o yung kwento mo ay baka ito na yung makasalba ng buhay ng iba. Baka yun yung hinihintay nila marinig, lalong-lalo na yung mga taong nawalan na ng pag-asa, nawalan na ng will mabuhay, ayaw na mabuhay. Tulungan natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa mahal na Senyor, sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede rin po na kung meron kayong kilala sa tingin nyo nangangailangan makapakinig ng mga ganitong klaseng kwento, pwede nyo naman po i-share yung mismong video na to. Share nyo po sa mga kaibigan nyo, lalong-lalo na po yung mga nalulugmok na, yung mga nawawalan ng pag-asa. Yun. Muli, maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Lagi po nating tatandaan na lahat ng nangyayari ay may dahilan. Mahal na poong Jesus Nazareno, habang buhay ako magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.